Isang magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Magre-react tayo mga kababayan, isa sa Senado at dalawa sa Kongreso mga kababayan. Ang tinutukoy ko po mga kababayan sa Senado ay si Risa Hontiveros mga kababayan. At sa Kongreso naman yung dalawa, si Luestro mga kababayan at si Ortega. Yan po ang ating re-reactionan mga kababayan at tatalakayin po natin itong mainit po ngayon na binabatikos ngayon sa social media. At hindi mo masyado naririnig ito sa mainstream media mga kababayan. Ang tanong, bakit? Alam nyo na kontrolado nila ngayon yung mainstream media. Kaya ang pag-asa na lang ngayon ng mga kababayan po nating mga Pilipino, mga kababayan, kami pong mga nasa social media, yung naghahatid ho ng mga balitang totoo, hindi ho fake yan, na kagaya ng mga sinasabi ng karamihan, na mga fake daw yung mga binababalita ho ng mga vlogger mga kababayan. Yan pong sabi ng mga ibang mainstream media. Eh mga kababayan, diretso po tayo, pero bago ho yan, baka naman kung pwede, pakiclick muna po ang subscribe button at pakilike na rin, share ang video ito at click na rin po ang notification bell mga kababayan para po pag may bago po tayong upload na mga video po mga kababayan, ma-notify po kayo mga kababayan. Ngayon, straight to the point na tayo mga kababayan, diretso tayo. Unahin ho natin ngayon si Risa Hontiveros mga kababayan. Patuloy natin itong video. Issue bilang naging member ng BICAM sa 2025 budget. Although hindi kayo nag-sign dun sa BICAM report. Hindi po ako pumirma sa BICAM. Pero meron hong mga nag-iingay, may kumukwestiyon, may mga sumagot agad si Hita. dapat daw walang visa dahil hindi daw dumaan sa sumagot agad mga kababayan na hindi raw siya pumirma. Talagang defensive ano po. Dumaan sa tamang proseso itong hindi raw siya pumirma sa well, as far as bicameral report see mga kababayan. and experience, aking personal knowledge bilang Vice Chair ng Committee on Finance, kaya nag-sponsor ng ilang mga budgets ng ating mga departamento at ahensya, bilang miyembro ng Senate Contingent ng Bicameral Conference Committee, bilang nag-signify at talagang hindi pumirma sa BICAM version dahil sa maaga nakita kong mga issue ng pag-defund ng PhilHealth, hindi pagbibigay ng top budgetary priority sa edukasyon ayon sa konstitusyon, dahil binawasan ang budget para sa 4Ps at bilang kasama ng Minority Leader kong si Senator Coco Pimentel, bumoto ng no sa General Appropriations Act ng 2025 dahil din sa mga isyung iyon. Batay sa lahat ng mga personal knowledge ko dyan, hindi ko masasabing meron akong nakitang kahit isang blank line doon sa GAA na ipinasa ng Kongreso ng ating Republika. Narinig yung mga kababayan, sabi niya wala raw siyang ni isa nakitang blanco. Mahirap din namang sabihin ipawalang bisa ang GAA ng 2025 dahil ang implikasyon niyan ay magkakaroon lamang tayo ng reenacted budget na ano yan, hindi mo binasa? Imposible naman na wala kayong nakitang blanco ba yan? Pambihira, hindi ka panipaniwala ho. laging hindi yan ideal situation para sa kahit anumang gobyerno. Pero napakaseryoso ng ganitong issue at mga tanong na sa kabila ng mga paliwanag ay patuloy na nire-raise. So katulad ng iniintay ko yung sinabi ng mga advocates groups at kritiko na ihahablan nila kami ang Kongreso sa Korte Suprema dahil sa tingin nila may mga unconstitutional na aspeto ng GAA 2025. Iniintay ko rin na maklaro talaga itong issue, na seryosong issue, concern na nire-raise na merong daw blank lines sa GAA. Pero ma'am, dun sa nabasa nyo, wala kayong nakita na blank item o blank line? Hanggang sa punto na
bumabasa at nagdedepensa o kahit pala sa mga plenary Naniniwala ba kayo noon? Wala raw siya nakita. Imposible naman yun. Ibig sabihin, nako, hindi pa paniwala ko. Binabasa mo yun, hindi mo makita. Pambihira talaga. Oh. Pinagluluko niyo ang taong bayan. Wala talaga itong mga interpellations, marami-rami akong in-interpellate ng mga budget ng ibang mga department at ahensya. Hindi yung mga sponsor ko na mga budget. Hanggang sa huling BICAM meeting nga na dinaluhan ko, wala akong nakita doon sa working drafts na tinatrabaho namin na blank lines. Ano kayong lumalabas sa pinapakalat na kopya? Anyway, Mark and then Nova. Of course, we know about the allegations of Representative Ungab and former President Duterte. So we checked the BICAM, ma'am. Sa BICAM po yung blank items, special provision, special amendments to the provisions, and supposedly the blank items refer to irrigation, coconuts, fertilizers, etc. So my first question is, does this mean dahil blank items na magiging klaseng items, ito ba yung mga graft-prone items kaya blank? Kasi there's an allegation na blank checks daw siya so that favored politicians can fill in the amount that they want from that project. And my second question is, sabi ni SP, dahil sa politika dahil malapit ang election, Singit pa talaga do you si agree and PRRD. do you find Duterte and Talaga. Ungab credible critics of the budget? Thank you. Sa pagkakilala ko kay Representative Ungab, isa siyang seryosong mambabatas. Please don't ask me if I find Duterte credible. Alam niyo na yung sagot dyan. Na ito ay isang political na issue dahil palapit ang eleksyon. Of course, halos anything and everything sa politika at paggogobyerno ay politikal, pero higit sa pagiging politikal, ito naman po ay usapin ng buwis ng mamamayan. Ito po ay usapin ng pera ng gobyerno na taon-taon sinasabatas ng Kongreso sa paano dapat ito ginagastos at paano dapat ito kwinenta at ginawang accountable sa nakaraang mga taon. Kaya lalo na dahil ito ay isang seryosong issue at tanong, kailangan naming harapin mas doon sa frame of mind na iyon, na i-account namin ito. Hindi lang sa buong gobyerno, pero i-account namin ito sa mamamayan na nagbuwis para makalap ang mga pondong ito at para sa kanila sinasabi namin at dapat na ginagastos ang pondong ito. Ayan, narinig nyo napanood nyo si Risa Hontiveros, mga kababayan. Yung paliwanag niya, napakamalumay kung magsalita. Malay ho natin. Alam nyo na ho, hindi natin alam dyan kung ano yung mga hukus-pukus dyan sa mga ganyang klaseng bagay. Alam mo naman itong si Risa Hontiveros, mga kababayan, masyadong mapagkunwari. Sinungaling din to narinig nyo, basta narinig nyo yung mga pinagsasabi niya, mga kababayan, na inamin niya na hindi raw siya pumirma. Talagang sumagot kaagad na hindi siya pumirma. Talagang defensive. Ngayon naman, mga kababayan, puntahan natin isang congressman din na pangalan nito ay si Ortega, mga kababayan. Tingnan natin kung ano yung mga sasabihin niya hinggil dito sa isyong ito, mga kababayan. Statement about sa budget at as yun nga sabi mo fake news on budget intended to push for restoration of PP's confidential funds. Can you elaborate on bakit po ito naisip? Well, nasagot ko rin siya kahapon, no? Kasi sabi ko nga, from the House, from the Senate, pati yung ating executive department, sinabi naman po nila na wala pong ganyan, na wala pong blanco o kaya anumang pinapasa dyan na hindi kompleto. Medyo talagang fake news talaga. Fake news daw. Talagang ini-insist nila na wala raw sila nakitang blanco. Wala. At saka mga kababayan, pag yung mga ganitong bagay, yung mga isyong ganito, ang sasabihin lang kagad ay mga political motivated kagad. Dahil namumulitika. Yun na kagad ang sinasabi ho nila. Pag sila yung bang nagigipit na sila o nakukorner na sila, mga kababayan, yung kagad ang kanilang
sinasabi sa taong bayan. Pakinggan natin. Tuloy ho natin mga kababayan. Hindi ko alam kung anong intention nila. But again, maybe it's to create, as usual, to create, to divide, Halata mo to namang create ano, politics. tingnan nyo, parang, Sabi ko nga po, that is very unfair and irresponsible bagay, ito si Ortega, hindi ho siya membro mga kababayan. state. That's fake news. Well, kung titignan mo, syempre, baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Talagang, syempre, kung ano ang trabaho at ginagawa ng maayos ng administration, yung kaganda kayo ng mga banat. detractors sa kayo mga hindi po pabor sa administration, definitely, taliwas po yung kanilang opinion at saka Talagang kanilang mga dinidipinsahan nila mga kababayan. Defensive talaga itong mga to. Maybe you will assume na ganun, pero it goes sa entire budget siguro. Ginagamit na lang po yun for politics. Pero sir, sa tingin Tingnan nyo, ginagamit lang daw dahil sa politics. I-implement na yung budget. Wala. Siguro for traction purposes, for politics, sabi ko nga, gagamitin nila yan para sa politika nila. Pabalik-balik Pero eh. may mga kababayan natin sir na nag-worry bakit nagkakaroon ng problema dito, may mga issue pa sa budget. Lalo na yung baka nag-worry sa mga programs and products ng government, mag-aapektuhan po ba sa mga ganito? Wala, talagang ang dinidipinsahan nyo. Pilipino, May mataling tinatago ang kayo. Pilipino. Alam, naiintindihan nila at alam nila na Kaya, ginagamit binubulan na nila naman po for tayo mga political kababayan. Huwag purposes. kayo magpapaniwala nito. Ang budget po ay maayos na binabalangkas at maayos Oo. na pinag-uusapan. At Ayun. nakikita naman po natin yan sa trabaho po. Naka-live po lahat yan. Nakikita po ng Oo. tao lahat yan. Saka makikita niyo po, actually hindi po ako part ng BICAM, hindi rin po ako part ng APRO, pero Kaya hindi nakikita daw niyo sa naman po part kung ng paano BICAM. kami magtrabaho Ibig dito sabihin, hindi sa siya House of membro. Representatives. Ang importante, yung katotohanan, at syempre, nagtatrabaho po tayo. Nako! Tatrabaho ha. Nagbe-benefit sa issue. Siyempre, sabi ko, they're creating division. So, pag alam niyo po, 16 years na ako sa politika, hindi ko naman po sinasabing alam ko lahat, saka matagal na ako dito. Pero siyempre, it works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. But it doesn't help the Philippines. So, para sa akin, politika lang yan. Saka politika, intriga, sinamahan pa ng fake news. Oh! Fake news daw mga kababayan. Ayun, yung kaganda ng banat sa mga talagang pinapalabas nila o na dinidipinsahan ho nila kung ano yung mga nangyayari ho ngayon mga kababayan, kung ano ho yung issue. Sana po, itigil na po nila yung mga ganyan. Hindi po nakakatulong. Sir, what made you say na para mag-restore yung potential funds ng nagbabago sila ng mga allegation sa 2025? Hindi po imposible na gano'n. Posibleng gano'n yung intention or hindi. Pero gano'n kasi agad yung i-assume mo eh. Kasi anong rason na maglalabas ka ng Magsalita itong mga kababayan. Kita mo yan. dokumento na hindi naman po reliable. Ano ho ba ang source. akala nyo kay Congressman Dokumento Ungab? na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Siyempre, hindi ko alam. Baka pinulot lang po sa basurahan. Ito ba namang lukulok tapos sasabihin mo, baka pinulot lang daw sa basurahan? Tarantado talaga itong mga to. Wala papeles, saka mga hindi. Wala sa Siyempre, ayos kailangan talaga itong mga certified to. copies po yan. And alam po natin na hindi po. Tama. Ano yung statement ni Kong Jinky? Tama po yun, no? Kung may concern sila, kung may problema sila, they can go to the proper courts. Wala naman kung pumipigil sa ating mga, kahit sino po yan, kahit sino taong bayan, kahit sino po sa taong bayan, pwede po mag-file ng Bakit nalawin yung office of the Vice President dito sa usapan na may mga blank items sa 2025? Well, siguro po dahil yung mga actors po nandun, mga supporters or mga, alam nyo na po, yung mga kasamahan po nila. So, yung assumption mo po talaga is Ayan, nila, mga nanggagaling po kababayan. dun sa kampo na yun. Yung mga nangiintriga, mga kababayan, pag hindi ho nila gusto, talagang ikaw ang ididiin nila mga kababayan.
Kita nyo? Ngayon naman mga babayan, itong si Luis Tro, pakinggan natin kung ano yung sasabihin niya. Kung yung lumalabas na mga black pages din po, Pa-cute-cute pa eh. bicameral conference, niratify po ninyo ng Kamara. Pangiti-ngiti pa eh. Akala mo, Kasi na rin po ba, na blanco po ang mga ito? Well, as I have said, I did not get the blind chance to pa eh. participate Alam mo, during walang the alam sa bicameral kung conference anong committee. nangyayari. But I am inclined to believe Palas na butas ng mga to. wala namang naglalabas ng bicameral conference committee with Alam mo- blank pages. That's what I believe in as far as me as member of the Appropriations Committee is concerned. Si Kong Manuel po nakatanggap po nung bicameral conference committee report that was given po sa mga congressman na niratify po ito and kinonfirm po niya na may mga blanco, 14 blanks. Specifically sa DA, marami pa rin. Yeah. Well, with that, then I have to look into that. Pero in as far as I am concerned, I have no personal knowledge about those blank pages in the BICAM report. Ma, pero would you know kung sino yung from the blank to sa GAA? Doon Sino nalit na nag-fill sila in lahat. the blanks? I have no knowledge because as I have said, I did not get the chance to participate in the BICAM kasi yung members ng BICAM, ini-elect din yan eh kung sinong uupo as representatives of the Committee on Appropriations of the House of Representatives, and there are only few. If without proper authority po, yung naglagda or yung nag-fill in the blanks po nun, sabi po doon sa classification of legislative documents, article 170, I guess. Well, can you expound on that? I think it's best Barahagan. if you will be Para wala asking na maraming those who tanong. were able to participate in the Iniiwas talaga itong bicameral mga to. process. But as a general rule na Halatang parang naiinis na eh. Hiningiti-ngiti na lang niya. Mga kababayan, tinan mo. yung naman doon from the enrolled copy mo. I have no knowledge really about that particular BICAM report, no? So I think it is more prudent to ask those people, members of the House, who were able to participate. Pero ma'am, as a lawyer po, yung sa constitutionality ng General Appropriations Act, dahil namin mga lumabas na parts na signed na sa BICAM, would it affect about the... Well, generally speaking, all public documents, I believe, should be filled in bago ito maging isang official paper ng any institution. That is as a general rule. Ma'am, may statement si DML Ortega, sinasabi niya, fake news on budget intended to push for restoration No of comment. confidential funds. Do you agree po? I cannot comment on that, no? Who's that member? Si Deputy Majority Leader Paolo Ortega of La Union on Thursday denounced former President Rodrigo Duterte for spreading false Wala na claims sila about may the kukumit Department mga of kababayan National dahil nga Security, calling it a huli-huli. calculated move to push for the reinstatement of Vice President Sara Duterte's controversial confidential funds through a reenacted budget. Because it is really inconceivable kasi na magkakaroon ng blank pages ang isang BICAM report. That is as a general rule, no? Pero for me who was not able to participate in the BICAM process, I wish to leave it to those members who were able to take part in the bicameral conference committee hearing. Ma'am, bilang party ng majority, ano pong assurance nyo sa ating mga kababayan? Kasi yung iba baka nag-worry sila na nung mangyayari sa programs and projects ng gobyerno. Ano pong mensahe nyo as part of majority lang amid all these issues? Well, as part of majority, I think we are steadfast on our commitment to the people to advance and promote the best interest of the Filipinos. Because that's what you see in the administration naman, di ba? Amid all the issues and struggles that the administration are facing and encountering, hindi naman natitinag ang ating presidente. Hindi naman natitinag ang ating administrasyon. I believe that everybody, even the cabinet members, we are all focused on advancing and promoting the best interests of the Filipino people. Ma, pero we all know na si Congressman Ungab is connected with the Dutertes. So if in case na he succeeds, are we ending up with the reenacted budget? Succeeds on what? Yung pag-discredit dun I-question sa... ito po sa Supreme Court. Well, let's wait until the Supreme Court resolve whatever action or petition he will be filing with the Supreme Court, no? Mahirap mag-comment on something which they have not done yet, no?
let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Pero far-fetched po ba yung idea ng reenacted budget? I cannot comment yet, no? I cannot comment yet. But in as far as we are concerned, the budget process is done and it is due for implementation already for the benefit of the Filipino people, no? So sana makausad na tayo para mapakinabangan na ng sambayan ng Pilipino. Mapakinabangan ng Pilipino o mapakinabangan ninyo? Wala kayo rito. Ayan mga kababayan, yan ho ang tatlong nareaksyonan mga kababayan, si Risa Hontiveros, si Ortiga at itong si Luistro. Abogada ba to? Luistro mga kababayan. Yan po, narinig po ninyo ang kanilang mga sinabi hinggil po dito sa blank BICAM issue mga kababayan na bakit pinirmahan ng Pangulo ng Bansa ang papel na blanco. At yun nga, sinasabi ng Pangulo na si Pangulong Duterte ay that's a lie. Liar daw ho si dating Pangulong Duterte mga kababayan. At sila ho ang nasa tama na wala silang ginawang mali hinggil ho dito sa isyong ito mga kababayan. Alright? So, palagay ho natin itong isyong ito mga kababayan, medyo tatagal pa ito. At dahil inakyat na nga sa Supreme Court, sa kataas-taas ng hukuman upang maimbestigahan ho kung ano na ho talaga o ano ho ba talaga ang buong katotohanan mga kababayan. So, baka naman mga kababayan, pakiclick ho muna ang subscribe button. Baka naman, kung may oras ho kayo, panoorin ho ninyo ito at huwag kalimutang share, like, and click the notification bell mga kababayan upang ma-notify ho kayo lagi pag may mga bago ho tayong upload na mga video mga kababayan. So, yan lang po mga kababayan. Hanggang sa muli po. Peace!